Tulad ng nakasanayan, inaayos ni Sheena ang higaan at nililinis ang buong kwarto pagkaalis ng mga guests sa hotel. Masaya na ang dalaga sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Naging mahirap ang buhay niya mula pagkabata, kaya bawat biyayang natatanggap ay hindi niya nakakalimutang magpasalamat. Si Sheena ay ipinanganak at lumaki sa probinsya. Ordinaryo at maayos naman ang buhay ng kanyang pamilya. Ang tatay niya ay nagtatrabaho sa rice mill, habang ang nanay niya naman ay empleyado sa bangko. Mula pagkabata ay magkaibigan na si Sheena at si Lisa. Sabay silang nangarap na pag nakapagtapos na ng pag-aaral ay pupunta sila sa syudad upang doon manirahan at tuparin ang kanilang mga pangarap. Nais nilang maranasan ang marangyang buhay, tulad ng mga prinsesa na madalas nilang mabasa at mapanood sa TV. Hindi naman ito imposible, lalo na't pareho silang maganda. Pagka-graduate sa high school, excited na ibinalita ni Lisa sa kaibigan na mayroon siyang nahanap na trabaho sa syudad. Sheena, alam mo ba, natanggap ako bilang kitchen assistant sa isang sikat na coffee shop. Tinulungan ako ng kaibigan ni Mama na i-rekomenda sa manager. Sumama ka kaya sa akin. Malay mo, nandun ang swerte. Mas magiging masaya yun kung magkasama tayo. Tsaka siguradong matatanggap ka doon bilang waitress. Dito sa lugar natin, wala naman gaanong trabaho. Kaya tingnan mo, yung iba nating mga kaklase, umaalis na rin para maghanap ng trabaho sa ibang lugar kaysa mag-asawa at maghirap sa buhay. Ano naman ang gagawin natin dito? Nakakasawa ng pagmasdan ng mga puno at maglakad sa baku-bakong kalsada. Makikitid ang utak at tsismosa pa ang mga tao. Tapos yung mga lalaki naman, laging nagiinuman sa gabi, habang yung mga babae, nagsusugal at nagchichismisan. Gusto ko namang maranasan ng ibang buhay. Dahil sa sinabi ni Lisa, ay nakumbinsi si Sheena na sumama sa kaibigan. Kaya naman, kinagabihan ay naglakas loob siyang magpaalam sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, gusto ko sanang sumama kay Lisa. Sabi niya magtatrabaho kami sa coffee shop doon sa syudad. Magkasama naman kami. Kaya payagan niyo na ako. Nang marinig ni Helen ang sinabi ng anak ay agad itong napaluha. Anak, ano bang pumasok sa isip mo at gustong-gusto mong pumunta doon? Akala ko ba gusto mong mag-enroll ng kolehiyo sa kabilang bayan? Sasamahan kitang mag-enroll kung gusto mo. Pwede kang mag-training bilang mananahi. Tutal, yun naman ang in-demand ngayon dito sa atin. Kung kami ng papa mo ang tatanungin ay mas gusto naming nandito ka. Hindi ka magugutom at kung may problema ka ay pwede ka naming tulungan. Pero mama, ayaw kong maging mananahi. Ayaw kong makapag-asawa at tumanda sa lugar na ito na hindi man lang nakakakilala ng ibang tao. Gusto ko namang maranasan ang buhay sa ibang lugar. Dito, ang daming tsismosa. Tapos panay inom pa ang mga tao. Yung mga kaedad namin ni Lisa, umaalis rin naman sa lugar natin. Nakikipagsapalaran sa ibang lugar. Dahil kung dito, wala namang ibang hanap buhay. 18 taong gulang na ako, mama. Kaya sana, hayaan niyo akong makapagdesisyon para sa sarili ko. Kailangan ko na pong mag-ayos ng mga gamit bago pa magbago ang isip ni Lisa. Wika ni Sheena bago pumasok sa kwarto. Habang inaayos ang mga kakailanganing dokumento ay aksidenteng nakita ni Sheena ang adoption certificate kung saan nakasaad na inampon siya ng kanyang mga kinikilalang magulang noong siya ay 3 taong gulang pa lamang. Dahil sa gulat ay lumabas ng kwarto si Sheena upang kumpirmahin iyon kay Helen. Mama, ano to? Totoo ba ang nakalagay dito? Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang totoo? Mula pagkabata, tinatanong ko kayo ng paulit-ulit.
bakit hindi ko kayo kamukha ni Papa? Kanino ako nagmana? Pero ang sabi nyo, si Lola ang kamukha ko. Napahagulgol si Helen habang nakahawak sa dibdib. Kaya si Gary ang nagpaliwanag ng lahat. Anak, wag mo sana kaming husgahan ng mama mo. Makinig ka muna sa amin. Matagal naming pinangarap na magkaroon ng anak. Bumisita kami sa iba't ibang doktor sa syudad pero walang magandang resulta. Hanggang tinapat na nga kami ng doktor. Hindi na raw kami magkakaanak pa dahil baog ang isa sa amin. Lumipas ang ilang taon at pakiramdam namin ni Helen ay hindi kumpleto ang pamilya kung walang anak. Kaya napagdesisyon na naming mag-ampun ng bata sa bahay ampunan. Pagpasok pa lang namin ay ikaw agad ang nakita ni Helen. Tinawag mo siyang mama. Napaiyak kaming mag-asawa dahil pakiramdam namin ay ikaw na ang batang gusto naming maging anak. Hindi na kami naghanapan ng ibang bata. Ikaw agad ang napili naming ampunin. Oo nga't, hindi kami mayaman pero maayos naman ang buhay namin. Minahal ka namin, Sheena, na parang tunay na anak. Isinakripisyo namin ang lahat ng luho upang masigurong mabibigyan ka ng maayos na buhay. Laging bago ang damit, sapatos, may laruan at hanggat maaari, bawat kaarawan mo ay talagang pinaghahandaan namin. Sa tingin mo ba, magiging ganito ang buhay mo sa ampunan? At kaya hindi namin sinabi sa iyo ang totoo ay dahil hindi naman namin iniisip na hindi ka namin anak. Mahal na mahal ka namin. At kung ano man ang desisyon mo, maiintindihan namin, anak. Napaiyak si Sheena sa sinabi ng kanyang ama. Tama ang lahat ng sinabi nito. Isa pa, ang taong nagsilang at nang iwan sa kanya ay hindi niya maituturing na magulang, kundi ang mga taong nagpalaki at nagmahal sa kanya ang dapat niyang pasalamatan at suklian ng pagmamahal. Niyakap ni Sheena si Helen at Gary. Mama, Papa, pasensya na po kayo sa inasal ko. Nagulat lang po talaga ako. Hindi ko lubos maisip na isa pala akong ampon. Maraming salamat sa pag-aaruga at pagmamahal ninyo. Kayo pa rin po ang mga magulang ko. Sana payagan at suportahan niyo ako sa buhay na gusto kong tahakin. Nais ko pong maranasan ang buhay sa ibang lugar. Lagi kong naririnig sa mga kaibigan at kakilala ko na masaya raw sa syudad. Maraming pasyalan at maraming makikilalang mga tao. Kahit mabigat sa loob ng mag-asawa ay pumayag sila sa pakiusap ni Sheena. Binigyan nila ito ng sapat na pera na pwede niyang magamit pambayad sa renta at pambili ng mga pangangailangan. Nang sumunod na araw ay magkasama si Sheena at Lisa na bumiyahe patungo sa syudad. Noong una ay naging maayos naman ang lahat. Natanggap si Sheena bilang waitress. Nagrenta sila ng apartment kasama ang ilang empleyado ng coffee shop. Kahit nakakapagod, ang 8 hanggang 10 oras na duty kada araw ay masaya ang magkaibigan. Lagi nilang pinag-uusapan na sana ay mahanap na nila ang kanilang Prince Charming. Hanggang isang araw ay dumating sa coffee shop ang isang lalaki. Napansin agad ni Sheena ang binata. Gwapo ito, matangkad, mukhang mabait at mayaman. Napako ang tingin ni Sheena sa binata. Kaya naman, kahit marami ang naunang customer ay ito ang inuna niya. Matapos magkape ng customer ay nag-iwan ito ng sulat sa tissue. Hintayin kita bukas ng 8 p.m. sa labas ng coffee shop. Sana ay pumunta ka. Halos mapatalon si Sheena sa sobrang tuwa. Kaya naman, kinabukasan, magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Hindi niya mapapalampas ang ganoong pagkakataon na makilala ang gwapong binata. Nagpaalala naman si Lisa. Saan ka pupunta? Hindi mo pa siya kilala. Baka mamaya, manloloko yun o kaya manyak.
Tsaka hindi mo pa alam ang pasikot-sikot dito. Baka mamaya kung saan kanya dalhin. Lisa, mukha naman siyang mabait. Tsaka sayang naman. Ayaw ko siyang husgahan kaagad. O sige, basta mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Pabirong wika ni Sheena bago lumabas ng coffee shop dahil mag-aalas 8 na. Makaraan ng ilang minuto ay pumarada na ang kulay itim na kotse. Mula roon ay bumaba ang lalaki at pinagbuksan pa siya ng pinto. Ako nga pala si Kyle at ikinagagala kong makilala ka. Salamat at pumayag kang sumama sa akin. Ano, ito na bang first date natin? Gusto ko sanang maging memorable. Nakangiting wika ng binata na lalong nagpakilig kay Sheena. Pumunta sila sa concert ng isang sikat na banda. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na naranasan ni Sheena ang makapanood ng live performance. Maingay pero masaya. Mabilis na nahulog ang loob ng dalaga sa bagong kakilala, lalo na nang binigyan siya nito ng bulaklak at isinama sa mamahaling restaurant. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Naging magkasintahan ang dalawa. Nang mag-propose si Kyle, pakiramdam ni Sheena ay nanalo siya sa loto. Matapos ang engagement ay niyaya na siya ni Kyle na mag-live-in at agad naman siyang pumayag. Inakala ni Sheena na magre-renta si Kyle ng apartment kung saan sila titira. Subalit, dinala siya nito sa malaking bahay kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Noong una ay okay lang naman ang lahat maliban sa nanay ni Kyle. Hindi ito natutuwa sa babaeng napili ng kanyang anak. Para sa kanya, si Sheena ay isang cheap na probinsyana at hindi karapat-dapat para kay Kyle. Naramdaman ng dalaga ang malamig na pakikitungo ng future biyanan, pero sa kabila noon ay sumunod siya sa kagustuhan ng mapapangasawa. Hindi nagtagal ay kinumbinsi siya ni Kyle na mag-resign sa trabaho sa coffee shop. Sheena, bakit kailangan mo pang magtrabaho? May pera naman ang pamilya ko para suportahan ang pangangailangan natin. Tsaka, nagsiselos ako. Ayokong may ibang lalaki pang umaaligid at nakikipag-usap sa'yo. Sa akin ka lang. Naiintindihan mo ba? Nang malaman ni Lisa ang tungkol sa bagay na ito, ay kinumpronta niya si Sheena. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nag-away sila ng ganoon. Sheena, ano bang ginagawa mo? Mag-isip ka muna. Bakit magre-resign ka sa trabaho? Maayos naman ang pasweldo dito at komportable ka naman. Mas maganda yung may sarili kang pera. Hindi mo ba naisip na hindi maganda ang tumira sa iisang bubong kasama ang mga magulang ni Kyle? Tapos dedepende ka pa sa kanila. Tsaka bakit hindi ka pa pinakakasalan ng lalaking yun kung mahal ka talaga niya? Hanggat hindi kayo kasal, para ka lang bisita sa bahay nila na pwedeng palayasin anumang oras. Nagpapakatanga ka lang, Sheena, at baka pagsisihan mo yan. Nainsulto si Sheena sa mga sinabi ni Lisa. Alam mo, kaibigan kita pero bakit ganyan ka nalang makapagsalita sa akin? Ni hindi mo malang ako suportahan. Lagi ka nalang kumukontra. Siguro naiinggit ka sa akin dahil titira ako sa mansyon. Habang ikaw, nagtatrabaho ka pa rin sa kusina. Mahal ako ni Kyle at alam kong hindi niya ako hahayaang masaktan. Hindi ko alam na ganyang kasakit ang mga salitang sasabihin mo sa akin, Lisa. Nai-imagine ni Sheena ang maganda at masayang buhay sa piling ni Kyle. Tutulong siya sa mga gawaing bahay at magiging mabuting asawa at ina sa kanilang magiging mga anak. Nasisiguro niyang hindi magtatagal ay ikakasal sila. Total, mayroon ng engagement ring. Ngunit, unti-unting naglaho ang mala fairy tale na imahinasyon ni Sheena. Maagang umaalis si Kyle patungo sa opisinang pinagtatrabahuhan nito. Dahilan para maghapong makasama ni Sheena ang nanay nitong si Lucy. Iyon na rin ang naging simula
ng hindi magandang pagtrato kay Sheena ng mga tao sa mansyon. Sa tuwing susubukan ni Sheenang tumulong sa mga gawaing bahay ay mayroong komento si Lucy. "Ano ba yung naaamoy ko rito sa kusina?" Minsang usisa nito. "Nagluluto po ako ng kare-kare." Nakangiting wika naman ni Sheena. "At sino naman ang nagsabi sa yung gawin mo yan? Nandiyan naman si Manang Sita. Masarap siyang magluto. Pakilinis mo na lang yung kalat mo. Itapon mo sa basurahan ang dapat nang itapon. O kaya kainin mo lahat." "Pero," sabi ni Kyle, "pwede ko raw gawin kung ano ang gusto ko. Pinatira ko dito ng inyong anak at nagmamahalan kami. Ayaw ko po sanang magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan alang-alang sa kanya." Pero tumawa ng malakas si Lucy. "Alam mo, Iha, bilang isang ina, lahat ng makakabuti para sa aking anak ay gagawin ko at hindi ka kasama doon. Siguro nga'y nagustuhan ka niya dahil magandang itsura at katawan mo. Pero maniwala ka, hindi yan magtatagal. Matatauhan rin ang aking anak na isa kang walang kwentang basura. Para lang malaman mo, iiwan ka niya kapag nagsawa na siya sa'yo." Tumakbo si Sheena sa kwarto ni Kyle upang doon humagulgol ng iyak. Nagkulong siya sa kwarto at hapon na nang lumabas. Nasaktan siya sa sinabi ni Lucy. Pakiramdam niya ay iniinsulto nito ang buo niyang pagkatao. Ikinuwento niya kay Kyle ang lahat ng nangyari at nangako naman ito na kakausapin ang kanyang ina. Subalit, pagpasok niya sa kwarto nito ay naabutan niyang umiinom ng gamot si Lucy habang sapo ang ulo. "Masama ang pakiramdam ko, anak. Tumaas na naman ang presyon ko." "Mama, gusto sana kitang makausap tungkol kay Sheena. Mahal ko siya. Kanina pa siya umiiyak. Sana naman, wag mo siyang tratuhin na ibang tao. Gusto niya lang naman akong ipagluto at wala naman akong nakikitang masama doon." "Anak, wala naman akong ginawa sa kanya. Ang sabi ko lang, linisin niya yung kinalat niya sa kusina. Para sabihin ko sa'yo, siya itong masyadong komportable dito sa bahay na akala mong mag-asawa na talaga kayo. Si Manang Sita tuloy ang naglilinis ng mga kalat niya." Palaging ganoon ang sitwasyon sa bahay na iyon hanggang napagod na rin si Kyle na makasama si Sheena. Gusto niyang ibalik ang dati niyang buhay na masaya at puro barkada ang iniintindi. Ayaw niyang makinig sa reklamo nito sa tuwing uuwi siya ng bahay. Kaya isang gabi ay pinalayas niya si Sheena. "Alam mo, siguro masyado tayong nagmadali sa relasyon natin. Hindi pa tayo handang magkaroon ng pamilya. Sorry pero mas mabuti kung maghiwalay na tayo. Ayusin mo na ang mga gamit mo. Ako na ang bahalang tumawag ng taxi." Hindi makapaniwala si Sheena sa mga sinabi ng kasintahan. Nagmamakaawa siya rito na huwag siyang palayasin. Gabi na at hindi niya alam kung saan pupunta. Wala siyang trabaho at wala ring kapera-pera. "Sheena, pwede bang huwag ka nang magdrama? Umalis ka na lang. Ayaw na kitang makasama. Bahala ka na sa buhay mo. Sigurado namang makakahanap ka ng ibang trabaho. Magrenta ka na lang ulit katulad ng dati." Wala nang nagawa ang dalaga kung hindi ang lisanin ang mansyong iyon, dala ang mga gamit. Pagdating ng taxi driver ay nahahabag itong nagtanong kung saan siya ihahatid at kung ano ang nangyari. Kahit umiiyak ay ikinuwento ni Sheena ang lahat. "Wala na po akong pakialam kung saan niyo ako dalhin. Basta yung malayo rito. Wala akong trabaho at wala ring matitirahan. Pinalayas ako ng lalaking inakala ko na mahal at pakakasalan ako. Kahit doon na lang ako matulog sa istasyon ng tren o sa ilalim ng tulay. Kasalanan ko naman ang lahat dahil ang tanga-tanga ko. Binalaan na ako ng kaibigan ko pero hindi ako nakinig. Nabulag ako sa pagmamahal.
Napailing na lamang ang matandang taxi driver. Mayroon din siyang anak na babae na halos kasing edad ni Sheena. Hindi kita dadalhin sa istasyon ng tren. Madaming siraulo doon at baka kung mapano ka pa. Ganto na lang. Malaki ang kinita ko ngayong araw kaya bibigyan kita ng pera para makapag-check-in sa maayos na hotel. Bukas ng umaga, subukan mong mag-apply doon ng trabaho. Ang alam ko, meron silang staff house kung saan kuryente at tubig lang ang babayaran ng mga empleyado na naka-assign sa housekeeping. Lakasan mo ang loob mo. Siguradong matatanggap ka doon. Maraming salamat po. Wika ni Sheena sa taxi driver. Sinunod niya naman ang sinabi nito. Nag-check-in siya sa hotel at kinabukasan, nag-apply siya ng trabaho. Maswerte naman dahil agad siyang natanggap at na-assign sa housekeeping department. May isa pang bakante sa staff house sa gilid lamang ng hotel kaya hindi niya na problema ang tirahan. Isang maliit na kwarto iyon na may kama at maliit na cabinet. Napangiti si Sheena. Taos-puso ang pasasalamat niya sa taxi driver at siguradong hindi niya ito makakalimutan. Ayaw niyang puntahan si Lisa dahil nahihiya siyang aminin rito ang nagawa niyang pagkakamali. Mula noong araw na iyon ay sinikap niyang gawin ang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Maayos naman ang lahat maliban sa isa. Ang hotel manager na si Eric ay may gusto sa kanya. Agad namang tinanggihan ng dalaga ang mga pagpaparamdam ng manager, dahilan upang magalit ito at gumawa ng paraan upang masisante ang dalaga. Kasabay noon, napapansin ni Sheena na palaging nag-uuwi si Eric ng mga item mula sa hotel, tulad ng mga towel, tsinelas, toiletries at maging produkto na panlinis at panglaba. Minsan ay pasimple siyang nagtatanong sa mga kasamahan kung bakit mabilis maubos ang mga supply. Yung mga sabon na pang isang buwan ay 3 linggo na lang umaabot. Lalong nagalit si Eric. Binalaan niya rin si Sheena na tumahimik at huwag nang pansinin pa ang kung ano-anong bagay. Bagkos ay atupagin na lamang nito ang pagtatrabaho. Kahit inis na inis si Eric ay hindi niya mahanapan ng butas si Sheena para sisantihin sa trabaho. Unang-una, maaga itong pumapasok, malinis at masipag sa trabaho at higit sa lahat ay maayos makisama. Isang gabi, malakas ang ulan at hangin dahil sa bagyo. Inanunsyo na pansamantalang isasara ang hotel noong gabing iyon para sa kaligtasan ng lahat. Nililinis ni Sheena ang lobby ng hotel para makauwi na sana nang marinig niya ang malakas na katok sa pintuan. Sino yan? Miss, pwede bang makituloy? Wala na talaga akong mapupuntahan. Parang awa mo na. Buntis ako at ang lamig dito sa labas. Awa ang naramdaman ni Sheena sa babae. Naaalala niya ang sarili noong mga panahong nasa ganoon din siyang sitwasyon. Umiiyak sa taxi at hindi alam kung ano ang gagawin o saan pupunta. Agad niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Basang-basa ang babae at nanginginig pa ang buong katawan. Halos magkasing edad lamang silang dalawa. Sa laki ng tiyan nito ay nasisiguro ni Sheena na malapit na itong manganak. Miss, wag mo sana akong paalisin kahit ngayong gabi lang sana. Pero wag kang mag-alala, bukas na bukas aalis rin ako. Tinaasan ng landlady ang renta sa inuupahan kong kwarto at dahil kulang ang pambayad ko kaya pinalayas niya ako kahit bumabagyo. Kahit saan ako matulog basta may masilungan lang ako, kahit ngayon lang. Lalong naawa si Sheena sa babae. Patutuloyin niya sana ito nang biglang dumating si Eric. Nagsisigaw ito at galit na galit. Sheena, nasisiraan ka ba ng ulo? Bakit magpapapasok ka ng pulubi dito? Sarado ang hotel at kahit bukas ay wala rin niyang pambayad. Itinulak ni Eric ang babae papalabas ng hotel at mula sa kinatatayuan ay naririnig ni Sheena ang panlalait at insulto nito sa kawawang babae.
Makalipas ang 15 minuto ay umuwi na rin si Eric. Sinamantala ni Sheena ang pagkakataong iyon para buksan ang pinto sa pagbabaka sakaling naroon pa ang babae. Sa di kalayuan, nakita niya ito. Nanginginig na sa sobrang lamig na akala mong basang sisiw. Pinuntahan niya ang babae para utusan ito na pumunta sa likod ng hotel kung saan walang kamera. Doon ka dumaan sa likod para walang makakita sa'yo. Papapasukin kita. Doon ka matulog sa kwarto ko. Basta umalis ka na lang din ng maaga para hindi ako mapagalitan. Napangiti ang babae. Wala pang 5 minuto ay naroon na sila sa munting kwarto ni Sheena. Maraming salamat. Napakabuti mo. Ako nga pala si Thea. Lumuluhang wika ng babae. Lumaki ako sa bahay ampunan at naging mahirap ang buhay ko doon. Inirekomenda nila ako sa isang factory kung saan ako nakapagtrabaho. Nagrenta ako ng kwarto malapit sa pabrika hanggang nakilala ko si Paulo. Nagtatrabaho siya sa construction site malapit lang din dun sa lugar. Nagsama kami at hindi nagtagal. Nabuntis ako. Masaya kami at plinano namin ang magpakasal. Noong mga panahong iyon, ako na siguro ang pinakamasayang babae. Mahal ako ni Paulo pero isang araw, namatay siya matapos mahulog mula sa 2 palapag ng itinatayong gusali. Wala namang insurance kaya wala akong natanggap na kahit magkano. Nung araw na iyon talagang nagbago ng buhay ko. Wala akong magawa kung hindi ang umiyak. Sa kabila nun, sinikap kong magtrabaho. Nagsusuot ako ng malaking damit para hindi mahalata ang tiyan ko. Kaya lang, yung sinesweldo ko, sapat lang pambayad sa renta at pambili ng pagkain. Pero dahil buntis ako, kailangan kong magpa-check up. Hindi ako lalong nakapagbayad ng renta ng taasan ng landlady yung bayad. Wala siyang pasabi. Nagkataon naman, nakapamili ako ng gamit ng bata. Dahil kulang yung pambayad ko, pinalayas niya ako. Tapos, bago pa yun mangyari, napansin ko, mayroong sumusunod sa akin. Muntik na akong masagasaan ng kotse at alam kong sinasadya yun. May pagkakataon na dumaan ako sa isang eskinita. Doon may nakaabang na 2 lalaki. May hawak silang patalim at napansin ko na may tattoo yung isa sa kanila. Mabuti na lang, may lalaking napadaan sakay ng motor. Tinulungan niya akong mailayo sa mga masasamang loob. Dinala niya ako sa mataang lugar at mula nun, lagi na akong napapraning. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang lahat ng to. Natatakot ako pero wala naman akong malapitan. Wala naman akong ginawang masama sa ibang tao. Sa totoo lang, nung pinalayas ako ng lalaki sa hotel kanina, ayaw ko sanang umalis pero ano bang magagawa ko? Thea, huwag kang malungkot. Sa ngayon, kumain ka na muna at uminom ng gatas. Bukas pumunta ka sa mga pulis pero sa ngayon, matulog ka muna ng maayos. Dito ka sa kama, dyan na lang ako sa sahig. Siguradong magkakasundo tayo dahil tulad mo, naranasan ko rin yung ipagtabuyan. Noong maghiwalay kami ng nobyo ko, parang ayoko nang mabuhay. Pero may taong tumulong sa akin at heto ako ngayon, unti-unti nang nakakabalik sa dati. Tara, matulog na tayo. Wika ni Sheena. Ngunit, kinabukasan, bago pa man makaalis si Thea, ay dumating na si Eric. Binuksan nito ang pinto ng kwarto ni Sheena nang walang paalam. Agad itong nagalit at nag-iskandalo. Umalis na kayong dalawa dito. Sheena, ikaw, sisante ka na. Kunin mo ng last pay mo sa accounting. Sinabihan na kita kagabi na wag mong papasukin pero nung akala mong wala na ako, sinamantala mong pagkakataon. Umiyak si Sheena habang nagmamakaawa at humihingi ng isa pang pagkakataon. Nangako siya na hindi na iyon mauulit pero walang awa ang manager. Matagal niya nang hinihintay ang pagkakataong iyon kaya hindi niya sasayangin. Natanggap ni Sheena ang kalahating buwang sahod at matapos noon ay magkasama sila ni Thea na naglakad sa lansangan. Tinungo nila ang terminal ng bus. Sheena,
Pasensya ka na talaga kung hindi dahil sa akin ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nadamay ka patuloy sa kamalasan ko. Nahihiya talaga ako sa'yo. Ano ka ba naman? Masaya ako dahil natulungan kita. Pwede naman akong humanap ng ibang trabaho. Sa ngayon, pupuntahan ko muna yung kaibigan kong si Lisa at kung wala akong mahanap na trabaho, uuwi ako sa probinsya. Doon may bahay akong matutuluyan kasama ang aking mga magulang. Ikaw, anong plano mo? Paano ka na kapag nanganak ka? Tanong ni Sheena bago kinuha ang pera sa bag. Heto, tanggapin mo na. Siguro sapat na yan para sa ilang buwan mong renta. Pasensya ka na kung yan lang ang maibibigay ko sa'yo. Tsaka heto ang jacket. Isuot mo para hindi ka magkasipon. Oh, paano? Dito na ako sasakay. Salamat, Sheena. Mag-iingat ka. Nakangiting wika ni Thea. Niyakap nila ang isa't isa bago tuluyang maghiwalay ng landas. Pagdating ni Sheena sa apartment ni Lisa ay halata ang pagkadismaya nito. Sheena, bakit sinayang mo yung pangalawang pagkakataon na makapagtrabaho ng maayos? Sino naman yung babaeng tinulungan mo? Tsaka, tinulungan mo na. Ibinigay mo pa yung pera mo. Paano ka na ngayon? Tsaka yung kay Kyle, di ba binalaan kita? Hindi ka nakinig. Kailan ka ba magiging wais at praktikal? Iba ang buhay rito sa syudad. Kapag wala kang pera, talagang sa lansangan ka titira. Siya nga pala, nakahanap na ang landlady ng kasama ko dito sa kwarto. At baka sa mga susunod na araw, dumating na rin yon. Kaya hindi ka rin pwedeng magtagal dito. Wala rin naman akong perang maiibigay sa'yo dahil alam mo naman, lagi ako nagpapadala sa probinsya. Pasensya ka na, Lisa. Iyon na lang ang nasambit ni Sheena. Alam niyang tama ang lahat ng sinabi ng kaibigan, pero hindi niya naman magawang tiisin ang babaeng buntis na mas nangangailangan. Lisa, sorry sa pagiging pabigat ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hanap ako kaagad ng trabaho at ng malilipatan. Subalit, makalipas ang 2 linggo ay wala pa rin siyang nahahanap na trabaho. Paminsan-minsan ay nakikita niya rin na parang kinakabahan si Lisa. Pilit man itong itago ay kilala niya ang kaibigan. Naisip ni Sheena na baka dahil malapit nang dumating ang nagrerenta sa apartment na iyon. Kaya naman, napagpasyahan niyang umuwi na lang sa probinsya. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada ay hindi napigilan ni Sheena ang mapaluha. Napakamalas ko naman. Uuwi ako sa amin nang wala man lang napatunayan. Sinayang ko lang ang tiwala at perang ibinigay ni Mama at Papa. Bulong niya sa sarili nang biglang huminto ang mamahaling sasakyan sa kanyang harapan. Hindi niya iyon tinitingnan. Pero nagulat siya nang marinig ang pamilyar na boses. Sheena! Tawag nito. Thea? Laking gulat ni Sheena nang makita ito sa loob ng kotse. Ang ipinagtataka niya ay nakaayos ito at napakaganda. Maikli rin ang buhok nito. Sheena, sumakay ka na sa kotse. Igikwento ko sa iyo ang lahat. Ang ganda mo naman, Thea. Hindi ako makapaniwala na ibang-iba ng itsura mo. Pero, hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Uuwi na ako sa probinsya. Mukhang wala akong magiging trabaho dito. Ayaw ko namang maging pabigat kay Lisa. Nakakahiya na. Ano ka ba, Sheena? Doon tayo pupunta sa bahay ko. Ha? Di ba sabi mo, wala kang bahay? Oo. Totoo yun. Pero nung nakaraang linggo lang nakilala ko na ang magulang ko at hindi ka maniniwala. Pero marami na akong pera ngayon kaya halika na. Nakakailang mag-usap sa gilid ng kalsada ng ganito. Sumakay si Sheena sa kotse. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naging transformation ni Thea. Pagdating sa malaking bahay ay sinalubong sila ng matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Sheena, siya ang aking ama. Papa, siya naman si Sheena.
Siya ang ikinikwento ko sa'yo na tumulong sa akin sa pinakamahirap na yugto ng buhay ko. Welcome sa aming tahanan, Iha. Pero, Teya, matanong ko lang, nasaan ang aking apo? Natutulog po kasama yung yaya. Ah, ganun ba? O sige, maiwan ko muna kayo ng bisita mo. Mukhang marami-rami pa kayong pag-uusapan. Matapos noon ay umalis na ang matandang lalaki. Habang nasa sala ay nagkwentuhan muna sila. Sheena, alam mo ba? Pagkatapos nating magkahiwalay, naghanap ako ng bahay na pwede kong rentahan. Pero habang naglalakad ako, biglang humilab yung tiyan ko. Tumawag ng ambulansya yung mga taong nakakita sa akin at kinagabihan, ipinanganak ko si Paul. Mas maaga ng 1 linggo kaysa sa due date na ibinigay ng doktor. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Masaya dahil sa wakas, ligtas kong nailuwal si Paul. Pero malungkot dahil hindi ko alam kung saan kami pupunta pagkalabas namin sa ospital. Kinaumagahan, dumating ang matandang lalaki. Naka-wheelchair at may dalang bulaklak. Nagpakilalang tatay ko daw. Siyempre nagulat ako at hindi makapaniwala. Imposible naman na sa dami ng taon na lumipas ay ngayon niya lang ako nahanap, di ba? Pero nung ikinuwento niya sa akin lahat ay doon ako nag-umpisang maniwala na totoo yung sinasabi niya. Noon pa man, mayroon na daw siyang negosyo. Dahil madalas siyang magtungo sa iba't ibang lugar ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Miriam. Minahal nilang isa't isa pero nagmula si Miriam sa mahirap na pamilya. Para kay Papa wala naman yung kaso dahil nagmamahalan naman sila. Pero tumutol ang kanyang mga magulang. Mas gusto nitong maikasal siya sa ibang babae, may kaya sa buhay at nakapagtapos ng pag-aaral. Bata pa siya noon at takot pang magdesisyon para sa sarili. Kaya ibang babae ang kanyang pinakasalan. Nagkataon naman na ang babaeng yun ay buntis na pala at yung anak niya nagngangalang Daniel. Mukhang maayos at masaya naman ang buhay nila pero ang tatay ko hindi pa rin nakakalimutan si Miriam. Bilang padre di pamilya, ginawa niya ang lahat upang maibigay sa kanyang asawa at kay Daniel ang lahat ng mga pangangailangan nito. 6 na buwan na ang nakakaraan nang matuklasan ni Papa na mayroon siyang karamdaman. At ayon sa mga doktor, maikling panahon na lamang siyang mabubuhay dahil sa edad niya ay hindi na pwedeng operahan. Kahit gaano pa karami ang pera niya ay hindi yun magagamot ng mga doktor. Nang malaman yon ng kanyang asawa at ni Daniel ay lumabas ang totoong kulay ng mga ito. Sabik na sabik silang makuha ang kayamanang maiiwan ni Papa. Lalong lumala ang kanyang karamdaman dahil sa sobrang lungkot. Muli niyang naalala ang dating kasintahan na si Miriam. Iniisip niya kung kumusta na ang buhay nito. Kumuha siya ng magaling na detective at doon ay nalaman niyang namatay si Mama habang nanganganak. Habang ako, dinala naman sa bahay ampunan. Pinahanap niya ako sa pagbabaka sakaling magkadugo kami. Nalaman ni Daniel at ng nanay niya ang tungkol sa akin. Kaya ipinahanap rin nila ako sa detective. Kaya pala may mga taong gusto akong gawa ng masama. At ang lalaking nagligtas sa akin ang tauhan ni Papa. Hindi nila ako maiuwi dito sa bahay hanggat walang resulta yung DNA sample na lihim nilang kinuha sa akin. Sakto naman, habang nasa ospital ako, lumabas yung DNA result. Kaya nung araw na iyon, pinuntahan na ako ni Papa. Doon ko rin nakilala si Daniel. Nakumpirma ko na isa siya sa mga lalaking gustong gumawa ng masama sa akin. Matapos kong makita yung tattoo sa braso niya. Sinabi ko kay Papa ang lahat, kaya ngayon, pinaiimbestigahan niya ang mag-ina. At kaya ayun, ngayon, kami na ng anak ko ang nakatira dito sa mansyon. Alam mo, Sheena, ang dami kong naubos na luha sa bahay ampunan. Nagdarasal ako na sana isang araw mahanap ko yung mga magulang ko. Sana magkaroon ako ng nanay at tatay. Sa dami ng taong lumipas, nangyari din ang lahat. Grabe naman yung Teya.
Parang nangyayari lang yun sa mga palabas. Pero masaya ako para sa'yo, sa inyo ng anak mo. Ibinahagi rin ni Sheena ang tungkol sa kanyang mga magulang. Isa rin siyang ampon pero maswerteng nakahanap ng taong magmamahal sa kanya. Mula noong araw na iyon, magkakasamang nanirahan sa mansyon si Mr. Garcia, si Thea, Paul at si Sheena. Hindi nagtagal, inilipat ni Mr. Garcia ang kanyang mga ari-arian sa pangalan ni Thea. Nag-file ito ng annulment sa asawa matapos malamang may connection pa rin ito at nakikipagkita sa tatay ni Daniel. Dahilan para mawalan ito ng karapatan sa lahat. Pero binigyan niya pa rin ito ng bagong bahay, alang-alang na rin sa kanilang pinagsamahan sa loob ng maraming taon. At higit sa lahat, bilang pasasalamat ni Mr. Garcia kay Sheena ay naghanda ito ng sorpresa. Isang araw, maagang ginising ni Thea ang kaibigan. Sheena, samahan mo ako. May mahalaga tayong pupuntahan. Sige, pero paano si Paul? Inihabiling ko na siya kay Yaya tsaka hindi naman tayo magtatagal. Subalit, nanlaki ang mga mata ni Sheena pagbaba nila ng sasakyan dahil iyon ang parehong hotel kung saan siya dating nagtatrabaho. Thea, anong gagawin natin dito? Siguradong hindi rin naman nila ako tatanggapin kung mag-a-apply ako. Ano ka ba? Hindi ka mag-a-apply. Sa'yo na ang hotel na to. Binili namin ni Papa para sa'yo. Ha? Seryoso ka ba? Bakit nyo naman gagawin yun? Sheena, ito ang pasasalamat namin sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay namin ng aking anak. Noong walang-wala akong pera at matutuluyan, ikaw ang nandyan para damayan at tulungan ako. Parang magkapatid na tayo. Tsaka alam kong hindi mo pababayaan ang hotel na ito kung sa'yo mapupunta. Pero, Thea, wala naman akong alam sa pagmamanage ng hotel. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ano ka ba naman? Pwede naman tayong kumuha ng manager, yung mapagkakatiwalaan. Isa pa, sabay tayong mag-enroll sa kolehiyo. Nakangiting wika ni Thea. Pagpasok nila sa lobby ng hotel ay nagpalakpakan ang mga empleyado, maliban sa isa. Gulat na gulat sa Eric. Hindi ito makapaniwala nang makita ang bagong may-ari ng hotel. Humingi ito ng tawad sa ginawa niyang pagpapalayas kay Thea at kay Sheena noon sa staff house. Eric, alam mo, hindi namin kailangan ng magnanakaw dito sa hotel. Alam kong nag-uuwi ka ng mga item at supply. May mga ebidensya kami at siguradong sapat na yon para makulong ka. Kaya kung ako sa'yo, kusa ka nalang mag-resign kaysa ipakaladkad ka pa sa gwardya. Wika ni Sheena. Sariwa pa rin sa kanya ang mga alaala sa ginawang pagsisante at pagpapalaya sa kanya ni Eric, kahit halos lumuhod at magmakaawa siya sa harap nito. Wala nang nagawa pa si Eric kung hindi ang mag-resign kasama ang ilang kasabwat na empleyado. Tinutukan ni Sheena ang pagpapatakbo sa hotel kasabay ng kanyang pag-aaral. Tinawagan niya rin ang kanyang mga magulang upang sabihin ang magandang balita. Mama, Papa, pumunta kayo rito para naman makapagbakasyon. Miss na miss ko na kayo. Gusto kong umuwi dyan kaso marami pa akong inaasikaso dito. Mabilis na lumipas ang isang taon. Unti-unti nang nasasanay si Sheena sa pagmamanage ng hotel. Marami pa siyang dapat na matutunan, kaya tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. Nagawa niya na ring magbukas ng ilan pang negosyo katulad ng restaurant. Naging matalik na magkaibigan sila ni Thea. Siya ang naging ninang ni Paul sa binyag nito at kahit abala sa trabaho ay bumibisita pa rin siya kay Mr. Garcia. Isang araw, nagkaroon ng charity events kung saan naimbitahan si Sheena at Thea bilang mga sponsor. Suot ang eleganteng gown, ay proud na naglakad si Sheena at nagsalita sa entablado. Isang bagay na talagang ikinagulat ni Kyle at ng nanay nitong si Lucy na naimbitahan rin pala sa event na iyon. Kyle,
Di ba siya yung dati mong nobya? Anong nangyari? Akala ko ba nasa probinsya na yan? Bakit at paano siya yumaman ng ganyan? Subukan mo kaya siyang ligawan ulit. Malay mo, may pag-asa pa kayo. Ma, pwede ba? Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay. Mahal ko naman talaga si Sheena at siya ang gusto kong pakasalan. Pero pinilit mo akong magpakasal sa ibang babae. At kita mo na kung anong nangyari. Ipinaako niya sa akin ng batang hindi ko naman pala anak para hututan ako ng pera. Wika ni Kyle bago lisanin ang lugar na iyon. Nagsisisi siya dahil naging duwag siya noon. Hindi niya magawang ipagtanggol ang babaeng minamahal. Mahal niya pa rin si Sheena, pero sa laki ng kasalanang nagawa niya rito ay hindi na siya umaasa na magkakabalikan pa sila. Isa pa, nakikita niyang marami ang lalaking nagkakagusto rito. Mga lalaking mas deserving at makapagbibigay ng magandang kinabukasan kay Sheena. Hindi tulad niya na hanggang ngayon nakaasa pa rin sa mga magulang. Si Lisa naman ay lihim na napangiti nang makita ang larawan ni Sheena sa isang magazine. Natutuwa siya para sa kaibigan. Hindi man sila nagkikita pero lagi niya pa rin itong naaalala. Si Sheena at Thea naman ay wala pang balak na mag-asawa sa dami ng hirap at pagsubok na kanilang pinagdaanan sa buhay. Gusto muna nilang unahin ang kanilang sarili at pamilya. Si Sheena gustong makapagpundar ng bahay para sa sarili at sa kanyang mga magulang. Gusto niyang makapagpatayo pa ng mga negosyo nang sa gayon ay hindi niya na maranasan pang laitin at palayasin. Gusto niya munang mailibot sa iba't ibang lugar ang kanyang ama't ina at mabigyan ng marangyang buhay bilang pasasalamat sa lahat ng hirap at sakripisyo ng mga ito para sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.